Lily, nailatag na namin ni Mama ang lahat para sa'yo. Ang ticket mo papuntang ibang bansa, 1 oras na lang. Aalis na ang eroplano, magmadali ka sa airport. Salamat, ate. Matagal ko na talagang gustong mag-aral ng sayaw sa ibang bansa. Yung palpak na kumpanya ni Papa, bahala na kung sino ang mag-alaga, ayaw ko yan. Nga pala, ate, maligayang pag-aasawa. Mamamatay na ba ako? Wenli. Lily. Huli na pala ako. Wenli. 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 Ah, yan ba yung nakakainis kong tiyuhin? Bakit niya ako pinapahalagahan ng ganito? Wenli. Jinong Fu. Sa tuwing naririnig ko ang pamilyar na yabag na yan, alam kong nandito na naman siya. Sa loob ng 3 taon, araw-araw ako dinalaw ni Fuzeng. Pero yung pamilya ko, wala man lang isang beses. Lily. Maligayang kaarawan, 22 taong gulang. Tingnan mo, pinagawa ko sa pinakamagaling na taga-disenyo sa buong mundo. Ang singsing na ito, isa lang yan sa buong mundo. Isusuot ko na ito sa'yo. Tingnan natin kung bagay. Fuzeng, gusto ko ring magising. Pero parang hindi ko na kaya. Doktor. Ginoong Fu, si Binibining Wen, pumanaw na po. Lumabas ka. Fusheng. Lumabas ka muna. Fusheng. Patay na siya. Umalis ka. Lily. 3 taon na. Gising ka at tingnan mo ako. 3 taon na, imulat mo ang mga mata mo at tingnan mo ako. Hindi ko pa nasasabi sa'yo. Mahal kita. Naririnig mo ba? Mahal kita, pakiusap. Paumanhin, kung may susunod na buhay, sisiguraduhin kong maayos ko. Sasagutin ang nararamdaman mo dahil... Tingnan mo ang nakuha mong grado.
Ano ba yan? Paano ka nag-isip? 20 puntos. Sinasagot kita, magsalita ka. Kung may susunod na buhay, sisiguraduhin kong maayos. Tumugon sa nararamdaman mo. Dahil, Fuzeng, mahal din kita. Wenli, ano ang sinabi mo? Wenli, ano ba ang pinagsasasabi mo? Hindi ba't patay na ako? Noong first year college ako, nasunog ang kaliwang kamay ko, may peklat. Kaya bumalik ako sa third year high school. Mabuti naman, Fuzeng. May oras pa akong makasama ka. Naapi ka ba? Anong naapi? 3 exam lang naman. Naging last place, sinabihan ko lang siya. Hindi naman first time niyang last place, bakit mo siya sinisigawan? Tama si Boss Fu. Ganyan talaga ang grades ni Lily. Kung ayaw mong mag-parents, meeting ako na lang. Dad, Uncle, si Lily. Marami lang nabasang libro, nagkakamali na sinasabi. Huwag niyo sanang isipin. Sa nakaraang buhay, bakit hindi ko napansin? Ang stepmother at stepsister ko mukhang nagtatanggol sa akin. Pero lahat ng sinasabi nila paninira sa akin kaya pala. Naging 3 years akong gulay. Hindi man lang nila ako binisita. Sino ang uncle mo? Huwag kang mag-angkas. Ako na ang mag-parents meeting para kay Wendy pag sinigawan mo ulit siya. I withdraw ko ang investment. Sej, Boss Fu, mag-ingat ako next time. Fuzeng, ayaw kong magstay sa Wen family ngayon. Dalhin mo ako sa Fu family, pwede ba? Kung ganoon, sumama ka sa Fu family, pwede ba? Sis, basi si Boss Fu, huwag mo na siyang istorbohin. Dito ka na lang sa bahay, maglaro tayo, nga. Lily, matanda ka na, bakit ka pa? Nagpapabigat sa Fu family. Sa nakaraang buhay, sila ang nagpaalis sa akin. Kaya na-aksidente ako, baka yung walang plakang sasakyan. Sila ang nagpaandar, sila sa akin. May masamang balak talaga sa buhay na ito. Hindi na ako makikinig sa kanila. Bahala na. Sasama ako kay Fuzeng. Welcome si Wenli anytime. Anong hinihintay mo, alis na? Nandito na kayo. Xiaoli, tulungan mo ang uncle mo pumili. Sino ang bagay maging auntie mo? Magkakaroon siya ng blind date. Lolo, may kailangan pa akong gawing exam, akyat na ako. Fuzheng, ikaw na ang bahala. Hindi pwede. Kailangan niya akong tulungan sa homework ko. Aakyat na muna ako. Sige, alamin ko muna. Tingnan mo naman ang mga batang ito. Pag-unawa sa binasa, isaalang-alang ang konteksto. Sa nakaraang buhay, binantayan niya ako ng 3 buong taon. Sa buhay na ito, kailangan kong gantihan ng maayos ang nararamdaman niya para sa akin. Teritoryo at bayan. Tingnan mo ang exam, wala sa mukha ko ang sagot. Fuzeng, pwede bang hintayin mo muna akong makapagtapos ng college entrance exam bago ka mag-blind date? Bakit? Kasi, gusto ko rin mag-blind date.
Kahit na walang dugong nag-ugnay sa amin ni Fuzeng. Siya pa rin ang tiyuhin ko sa Turing. Kung direkta akong magpapahayag ng nararamdaman, mabibigla siya siguro. May girlfriend ka na? Wala. Siya. Baka ayaw niya. Bawal ang maagang pag-ibig. Pagkatapos ng kolehiyo na lang. Kung hindi ako magkakaroon ng maagang pag-ibig, huwag ka ring mag-blind date. CJ, Ikaw at si Lolo Fu pa rin ang pinakamabait sa akin. Hindi lang para sa akin, isang taong walang kaugnayang dugo. Lumipat pa kayo sa tabi ng pamilya Wen. At espesyal na nag-iwan pa ng kwarto para sa akin. Wenli. Kung may ginawa man sa iyong masama ang pamilya Wen, hanapin mo lang ako. Ako ang bahala. Malaki na ako, kaya ko nang harapin ang sarili kong problema. Malaki ka na nga. Fuzheng, sa muling pagkakataon. Gusto kong makasabay sa iyo sa sarili kong kakayahan. Sabi ng tula, ni Hanyu ng Tang, ang mga iskolar ng sinauna, tiyak na may guro. Lily, nababaliw ka na. Nag-aaral ka ng seryoso. Siyempre, gusto kong pumasa sa Peking University. Kailangan kong maging sapat na magaling para maging karapat-dapat kay Fuzheng. Uwian na. Ayusin na ninyo ang inyong mga gamit. Magsisimula na ang parent-teacher meeting ngayong semester. Hindi ko alam kung darating sila. Fuzheng, maghihintay ako sa labas. Hoy, Fusheng, naalala ko sinabi mo sa akin. Noong debut party ni Wenli, nalaman mo na, nahulog ka sa kanya. Naalala ko, anak ng kaibigan ng ate mo siya. Wala naman kayong dugong magkadugo. Bakit hindi mo subukan? Naipaglaban siya? Mas matanda ako sa kanya ng ganito, hindi bagay. Huwag na nating pag-usapan ito. Muli, Sige, pag nagka-jowa na talaga ang dalagita, tingnan natin kung hindi ka masaktan. Fuzheng. Ngayon, uwi ako sa pamilya Wen. Mag-ingat ka. Hinanakan na. Fuzheng. Paalam. Aayusin ko muna ang sarili kong mga bagay, saka kita susuyuin ng maayos. Lily. Si Tito ang naghatid sa'yo kaninang hapon. Bagong game console, binili ng hindi alam ng tatay mo. Sa kwarto mo na lang laruin. Huwag ka nang magalit sa tatay mo. Alam niya lang, kumpanya. Sa hinaharap, tutulungan ka ng ate mo sa kumpanya. Hindi importante kung magaling ka sa pag-aaral. Gusto mo ba ng pagsasayaw? Pagkatapos ng college entrance exam mo, anak, ipapadala kita sa abroad para mag-aral. Para makapagsayaw ka ulit. Sige, aakyat na ako para maglaro. Huwag niyo akong istorbohin. Ma.
Hindi ba para sa'yo kakaiba si Wenli ngayon? Wala naman yang silbi, hindi yan makakagawa ng anuman. Basta bagsak siya sa college entrance exam. Ang Wens ay wala nang kinalaman sa kanya. Gusto pa rin nila akong sirain gaya ng nakaraan kong buhay. Magdi-disappoint lang kayo. Lily, lasing ako. Hindi ko masabi sa kuya ko. Sundo mo naman ako, please. Halika. Inom tayo. Bakit ang dami mong ininom? Lily, nandito ka na. Tingnan mo. Ito lahat ang mga male models na in-order ko para sa'yo. Tara na. Tara na. Hindi pa ako tapos uminom. Ang dalawang to, mamahalin ang suot. Siguradong mayaman. Huwag nating pakawalan. Huwag kayong magmadaling umalis, mga sis. Simula pa lang ng nightlife. Hindi ba siya si Wenli? Linyichen. Kapatid mo, nasa baba. Sej at si Wenli. Dalawang batang babae na hindi pa ganap na lumalaki. Napapaligiran ng mga kakaibang nilalang. Inom tayo. Hindi na, salamat. Hindi talaga. Inom na. Okay lang yan. Inom na, day. Lily, tingnan mo, yung mga male model sa bar na ito. Magaganda naman ang itsura. Yung isa, mukhang kuya ko. Fuzeng, wala na. Ano nang ginagawa mo sa bar? Field trip. Ano nang ginagawa mo sa bar? Nandito na, pasabugin ko lang yung puso mo. Nanonood ng mga gwapo. Sawa ka na ba? Gusto mo ba ipatawag ko lahat ng male model para makita mo ng gusto? Nadali ako. Hindi okay lang. Ang lakas ng loob mo ay. Nakapasok ka pa sa bar. Uwi na tayo, sasabihin ko sa'yo. Huwag mo akong hawakan, aalis na ako. Di mo ba alam na nasugatan yung binti mo? Natakot ako sa'yo eh. Hindi ako takot sa'yo, nahihiya lang ako, parang. Nahuli ka ng boyfriend mo na iba, Melvia. Anong sinasabi mo? Tumayo ka. Iabot mo iyong kamay mo. Tawagin mo akong tito. Hindi ka naman talaga tito ko. Punasan mo na to.
Ikaw ang magpunas. Kung ayaw mo, edi huwag. Masakit, masakit talaga. Fuzeng. Huwag mo nang pakialaman ang mga bagay-bagay sa Wen family. At huwag mo na rin akong pakialaman, okay? Hanggat dito mo pa ako, iingatan kita. Pero Fuzeng, yung 3 taon na yon, naririnig ko talaga gusto mo ako, hindi bilang pamangkin, kundi bilang babae. Yang demonyong yan, bata pa't nagbabar na. Ang tapang mo talaga, di ko alam kanino ka nagmana. Tatay, huwag kang magalit. Kasalanan ko. Hindi ko napansin si Bunso. Nakalabas pala siya ng gabi. Alam mo ba, ikaw ang magmamana ng Wen family. Kung malaman ng iba na nagbar ka nung high school ka pa lang, sino pa ang magpapakasal sa iyo? Bakit mo sinasaktan ang bata? Ano naman ang masama sa pagpunta sa bar? Ang mga kabataan ngayon, lahat gusto magbar. Sana hindi ko na lang pinakita sa iyo ang cellphone ko. Nuan-nuan, dalhin mo ang kapatid mo sa kwarto. Paano niya nalaman na nagbar ako? Nasakop ni Papa ang cellphone, nakita niya ang mga transaksyon mo. Pero grabe naman ang palo niya, namamaga ang mukha mo. Ganoon ba? Ang swerte-swerte ko talaga. Bakit hindi ko ito napansin sa nakaraang buhay? Ang 2 taong akala ko nagmamalasakit sa akin, sila pa pala ang may gusto na mawala ako. Tara na. Dapat lang sa iyo, Wenli. Bakit bulag ka sa nakaraang buhay? Akala mo'y perlas ang isang basag na kabibi. Nagpapahinga si Xiaoli, tulog pa siya. Pasensya na. Wala talagang itsura ng isang dalagang may pinag-aralan. Ang boses ng ina ni Qin Feng. Bagamat hindi kasi yaman ng pamilya Fu ang pamilya Qin. Kayang-kayang pantayan ang 3 pamilya Wen. Sa nakaraang buhay, bigla na lang nakasundo si Wenwan na magpakasal sa bulakbol na ito. Hindi ako magpapakasal para lang sa pera. Paano kung magkapeklat ito? Paano na ang paghahabol ko kay Fuzeng? Heto na. Noong gulay ako sa nakaraang buhay, sinabi sa akin ni Fuzeng, napaka-epektibo ng ointment na ito na iniwan ng nanay ko para sa mga peklat. Bakit ngayon pa nasira ang kandado? Iyak na tataas ng husto ang stock market ng kumpanya natin sa ikalawang hati ng taon. Hello. Fuzeng, nasa storage room ako sa 2nd floor ng bahay ng mga Wen. Nasira ang kandado, hindi ako makalabas. CJ, Ano po ang nangyari, Boss Fu? maaari bang gumamit ng banyo? Fuzeng, Sino ang nanakit sa'yo? si Wenrong. Gusto mong mamatay? Afeng. Sandali lang. Huwag kang lalabas. Kung makita tayo ng ibang tao na mag-isa rito, masisira ang pangalan mo.
Fuzeng, Sino ang nasa labas? parang naghahalikan sila. Titingnan ko. Walang tao, baka mali lang ang narinig mo. Sige mahal, tuloy tayo. Nuan-nuan. Kinfeng, bawasan ninyo ang ingay. Baka may makarinig, wala pang asawa pareho. Kung kumalat, mapapahiya ang pamilya Qin. Pero si Wenli. Paborito niya si Wennuan na ate. Kung malaman niya na ginago ni Qin si Wennuan. Ayaw pang panagutan, baka magalit at isumbong kay Fu Heng. Siguradong ipaglalaban ng kamilya Fu si Wennuan para makami ang hastisya. Naku Emares Wen, anong sinasabi mo? Kailan namin sinabing ayaw naming panagutan? Pinalaki namin si Xiao Nuan. Sakto siyang maging manugang. Mamaya. Pupunta kami para magpahayag ng hangad. Wala na tayong magagawa. Tara na. Kaya pala noong nakaraang buhay. Ganito ninyo ako ginamit. Huwag kang gagalaw. Pumasok ka na't magpahinga. Mabisa ang gamot mo 3 beses isang araw. At ang mga pasa mo, ipaglalaban ko ang hustisya para sa'yo. Fuzeng, ang bilis ng tibok ng puso mo kanina. Gusto mo ba ako? Huwag kang magsalita ng ganyan, tito mo ako. Duwag. Tara, ipakilala ko, ito si Ji Yi mula sa Liangsheng. Wenrong, kung sasaktan mo ulit si Wenli, pababagsakin ko ang Wen Corp. Ji Fu, hindi mo alam, pumunta siya sa bar kahapon. Kaya sinaktan mo? Ang pagdidisiplina ba sa'yo ay pananakit? Kung ganoon, disiplinahin din kita. Hindi na maulit. Fuzeng. Ang bilis ng tibok ng puso mo kanina. Gusto mo ba ako? Ang kabataan ngayon, wala nang hiya. Gusto nang tiyuhin sa pamangkin, kung ama ko siya. Kahit patay na ako, babangon ako sa sampalin siya. Fu Sheng. Galing ka na sa bahay ni Xiaoli? Napansin ko, iba na yung babaeng to kaysa dati. Bakit ang klingi niya sa'yo? Ah, wala. Kinausap ako ni Wenrong tungkol sa collaboration. Hoy, Fuzeng, nakalimutan ko kaning tanungin. May free time ka ba bukas? ano nang meron? Yung may day gala sa Beijing, sa Tianyi Banquet Hall gaganapin. Magpe-perform ako. Gusto kong andyan ka. Tignan natin yung schedule ko bukas.
Fuzeng, itigil mo na yang mga maling iniisip mo. Hindi dumating si Fuzeng. Fuzeng, alam ko namang. Song Yuan, ikaw, Okay ka lang? Pilay lang. Gagamutin ko ng ilang araw, okay na to. salamat ha. Song Yuan, di ba't nag-abroad ka nung high school? Bakit bigla kang umuwi? Nung grade 10 pa lang ako, umuwi na ko. Nag-email ako sa'yo nun. Di ka nag-reply. Narinig ko may performance ka ngayon. Aya naisipang bisitahin ka. Wala akong natanggap na email ah. Ano nangyari yon? Nung panahong yon, lahat ng kontak ko. Binlock mo. Pumunta ako sa bahay nyo, sabi ng ate mo sa akin. May iba ka raw, at huwag na raw kitang istorbohin. Talagang hindi kita binlock ah. Baka nagkaintindihan lang tayo. Pwede mo ba kung i-add ulit? Kaya pala nung naging vegetable ako. Si Fuzeng lang ang dumalaw sa akin. Mukhang yung iba. Pinaglaruan din ni Wenua ng parehong paraan. O baka naman si Fuzeng din. Pero pinili pa rin niya ako. O nga pala, Wenli. Pwede ba kitang ligawan? Matagal na kitang crush. Nung nag-abroad ko, lalo kong na-realize yung nararamdaman ko sa'yo. Kung di mo sana binlock lahat ng kontak ko, na-confess ko na sana to. Wenli. Gusto kita. Pasensya na, may gusto na ko. Sino? Secret muna. Pag naging kami na, saka ko sasabihin sa buong mundo. Anong nangyari, tol? Mukhang bad trip ah. Sinabihan ka na naman ni Wenli? May boyfriend na siya. Halos hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Wenli, gusto kita. Gusto ko siyang agawin. Ano bang ginagawa mo? Kung gusto mo, agawin mo. Ilang dekada lang ang buhay. Kung mag-atubili ka ng ganyan, wala kang mararating habang buhay. Paano ko siya agawin? Tito ko siya. Ano naman kung tito? Maniniwala ka ba kung magpapakasal ka sa pamilya Wen? Agad-agad papayag ang mga Wen. Magkakamag-anak ang Wen at Fu. Baka sa sobrang tuwa ni Wenrong, pati sa tulog nakangiti. Ayokong maging kasangkapan lang siya sa pagsasanib ng pamilya. At saka, mas matanda ako sa kanya ng gusto. Ano naman kung mas matanda ka? Kailan mo ba narinig siyang tumawag sa'yo? Ng tito, laging Furheng ang tawag. Sa tingin ko, kayong dalawa, magkasintahan na talaga. Aalis na ako ng bansa. Ikaw na ang bahala kay Wenli. Baka hindi na ako bumalik. Akot ka. Fuzeng, bakit hindi ka nanood ng performance ko? May project ako sa ibang bansa, Wenli. Baka magiging sobrang busy ako. Ingatan mo ang sarili mo.
Matandang duwag. Isang buwan na lang bago ang college entrance exam. Pagkatapos ng graduation, hahanapin kita. Huwag kang magtago. Nakatulog na yata, napagod sa paglalaro. Tulog at laro lang ang ginagawa. Malamang, masisira ang pamilya Wen dahil sa kanya. Kung hindi lang dahil sa lolo niya, ang puno ng pamilya Liu. Hindi ko ipagkakatiwala ang pamilya Wen sa kanya. Hindi ba't sinabi ko, may Nuan-Nuan naman? Ngayon, magkakamag-anak na ang Nuan-Nuan at ang pamilya Qin. Tutulong din ang pamilya Qin kay Nuan-Nuan sa hinaharap. Tama. Paglabas ng resulta ng exam ni Wenli, kung nakakahiya, padadalahin ko na lang siya sa ibang bansa. Sinuan-nuan na ang bahala sa kumpanya. Tapos na rin. Fuzeng, hintayin mo ako. Maligayang graduation, Wenli. Salamat. Hindi ka ba magte-take ng exam? Bakit ka nandito? Hindi maganda ang grades ko. Inayos na ng pamilya. Papadala ako sa ibang bansa para mag-aral. Papunta na ako sa airport. Dumaan lang para bisitahin ka. Ayos, isabay mo na ako sa airport. Bakit ka pupunta ng airport? Pupuntahan ko ang taong mahal ko. Fuzeng. Miss na kita, Fuzeng. Umupo ka. Bakit wala kang dala? Gusto kitang makita, kaya pagkatapos ng exam, dumiretso ako dito. Ilang araw ka dito, ihahatid kita pabalik sa bansa. Sino ito, Furheng? Babaeng di kilala. Nagsasama na sila, di ko alam kung hanggang saan na. Ang kanilang relasyon. Ako ba ang magiging third party? Ito. Anong nangyari? Pagod na ako, Fuzeng. Matutulog muna ako. Saan ako matutulog? Dito ka muna ngayon. Bukas papagandahin ko. Ang kabilang kwarto, Ikaw, saan ka matutulog? sa baba. Kasama mo ba matutulog yung babaeng kanina? Mali ka. Ex-girlfriend siya ni Baisan. Magkakaibigan kaming lahat dati. Tutuloy lang siya ng ilang araw. Maaga kang matulog. Anong ginagawa mo? Fuzeng. Hindi mo ako tito. Kaya, pakakasalan mo ba ako? Alam mo ba ang sinasabi mo? Fuzeng. Mahal kita.
Kalimutan na natin ang sinabi mo ngayon. Huwag mo nang ulitin. Fuzeng, Bukas, pauwiin na kita. kung hindi ka pumayag ngayong taon, tatanungin kita ulit sa susunod na taon. Hanggang sa pumayag ka. Tito mo ako. Kahit anong sabihin mo, hindi mababago yan. Hindi mo ako tito. Kahit anong sabihin mo, hindi magbabago ang nararamdaman ko. Kung hindi ka uwi, hindi rin ako uwi. Unang pagkakataon kong magtapat ng nararamdaman. Grabe ang kaba ko. Pakakasalan mo ba ako? Fuzeng, mahal kita. Hindi mo ako tito. Kahit anong sabihin mo, hindi magbabago ang nararamdaman ko. Fuzeng, bata pa siya. Ikaw, hindi mo ba alam? Pamangkin, ikaw ba ang nagluto nito? Ang bango. Matutuwa ang tito mo nito. Hindi ko siya tito. Nililigawan ko siya. Unang beses kong makarinig ng babaeng nanliligaw sa kanya. Mahirap siyang ligawan. Pero baka sakali. Fuheng, halika. Tikman mo ang luto ni Cha Wenli. Espesyal na ginawa para sa iyo. Alas 3 ng hapon ng eroplano, ihahatid kita sa paliparan mamaya. Hindi ako pupunta sa paliparan. Maliban kung buhatin mo ako. Alam mo ba ang sinasabi mo? Kalokohan. Naalala ko, may gagawin pa ako. Uwi muna ako sa kwarto. Alam ko. Kainin mo muna ito. Nakakapangganyang magdamit ng ganyan kaunti, hindi ka ba natatakot magkasakit? Kapag nagkasakit ako, maaawa ka ba sa akin? Wenli, Tikman mo muna. O baka naman, sa labas ka kumakain sa mga mamahaling restoran. Ayaw mo ng luto ko. Kumusta? Masarap ba? Mabuti naman kung masarap. Wen, Jennings Sue, tawagan mo ang doktor. At 28.2, bumaba na ng malaki. Hindi alam kung gaano katagal nag-init ang batang ito. Nakayanan pa ring tapusin ang pagkain. Kung maglagnat sa gabi, bigyan mo ng gamot. Kung hindi bumaba ang lagnat bukas ng umaga, dalhin mo siya sa ospital. Ihahatid kita. Fuzeng. Wenli, hindi tayo pwedeng magkasama. Kapag tumanda na ako, sino ang mag-aalaga sa'yo?
Kung mas bata pa ako ng ilang taon, kahit anuman, agawin o puwersahan. Hindi kita hahayaang umalis. Fuzeng. Gising na. Anong gusto mong kainin? Ayaw ko. Pero kung ikaw ang magpapakain sa akin, kakain ako. Okay na ako. Ang tiket bukas. Sinabi ko na. Kung hindi ka uwi, ako rin. Uwi ako. CJ. Kakagaling ko lang sa sakit, mahina ang tuhod. Fusheng dito. Pwede, munting pamangkin, matapang ka pala. Noong ako'y 18, hindi nga ako lumalabas ng probinsya. Hindi ako yung munting pamangkin. Nililigawan ko siya. Wenli. Hatid mo siya pauwi. Huwag mawala ng pag-asa, maglambing ka lang, magpakamahina ka. Hindi ka matatanggihan ni Fusheng. Talaga? Naman, pero huwag mong lolokohin si Fusheng. Kung hindi, hindi ko palalampasin ang pamilya Wen. Huwag kang mag-alala. Lay. Mamatay man ako, hindi ko siya lolokohin. Bumalik ka rin pala, pagkatapos ng college entrance exam. Bigla kang nawala, kung saan-saan naglibot. Tingnan natin kung anong magandang eskwelahan ang mapapasukan mo. Bakit mo sinisigawan ang bata? Okay lang kung hindi maganda ang grades. Lily, pumili ako ng ilang eskwelahan sa ibang bansa para sa'yo. Mas maluwag ang management, baka magustuhan mo. Mamaya ipapadala ko sa'yo ang mga detalye. Pumili ka at sabihin mo sa akin. Saan ka nagpunta nitong mga nakaraang araw? Lily, hindi kita makontak. Nagbakasyon ako kasama ng lalaking gusto ko, graduation trip. Mahirap ang pamilya ng lalaki, huwag mong sasabihin sa magulang natin. Sige, huwag kang mag-alala, pero mag-i-internship na ako sa kumpanya. Kaya hindi kita masasamahan sa summer vacation. Okay lang. Naalala ko sa nakaraang buhay. Hindi pa nagtatagal si Wenuan sa internship sa kumpanya. Nakapirma na siya ng proyektong nagkakahalaga ng bilyon. Simula noon, lubos na tiwala sa kanya si Wenro. Kung ayaw ko naman mag-manage ng kumpanya at pumayag ng mag-abroad, bakit pa nila ako gustong saktan ang mag-ina na ito? Nga pala. Matagal ka nang hindi dumadalaw sa lolo mo, bukas. Dalawin mo siya. Matanda ka na. Huwag kang laging magpakatampuhin pa ang bata. Noong nakaraang buhay, namatay sa sakit ang lolo ko at ibinigay sa akin ang buong Liu Group. Mukhang ito ang dahilan kung bakit nila ako gustong saktan. Akala ko ba ganito kayo kasakin? Kahit si Wenrong, ginamit niyo lang. Mukhang hindi aksidente ang pagkamatay ng nanay ko sa panganganak. Dapat kong malaman ang totoo. Alam ko na. At isa pa. Bukas, magkita kayo ni Gulianming. Ang pamilya Gu ang pinakamalaking partner ng pamilya Wen. Kung magkakasal kayo, siguradong makikinabang ka. Naiintindihan mo? Ayoko mag-blind date, ikaw na lang ang pumunta. Ikaw. Walang utang na loob. Walang utang na loob na anak na ito. Hindi ko alam kanino nakuha ang ugaling ito. Hindi talaga sumusunod sa sinasabi. Matandang lalaki, alam ko na magkakaganyan ka. Kung naniniwala ka, maniniwala na rin ako. Kung hindi ka ma-stress, baka habang buhay.
Hindi ka lalampas sa hangganan. Wenli, buksan mo ang pinto. Wenli. Magkita tayo ni Gulianming mamayang hapon. Nakapagset na ako. Huwag mo akong ipahiya, labas ka. Saan ang address? Sa Rongyu Cave. Pagdating mo doon, mag-ingat ka sa pagsasalita. Piliin mo ang magagandang salita. Naiintindihan mo? Alam ba ng tito mo na nagmi-meet ka? Alam ko na, kaibigan mo si Fuzheng. Alam mo, bakit ka pumayag na lumabas? Ikaw naman, pareho lang tayo. Alam mong pamangkin niya ako. Bakit ka pumayag kay Wenrong? Naiinis na sa pagpupush mag-asawa, tapos nakilala kita. Lumabas lang para tumugon. Ang bilis naman ng pamilya mo, katatapos lang ng college entrance exam. Pinapamit ka na agad. Kung malaman ito ni Fusheng, baka mapalitan si Wenrong. Kung ayaw mo rin naman mag-meet, gawin nating transaksyon. Anong transaksyon? Nililigawan ko si Fuzheng. Parehong edad kayo. At kaibigan mo siya. Gusto kong malaman niya na hindi problema ang edad. Sigurado ka bang hindi ako pag-initan ng tito mo? Hindi basta secret lang ito. Tanging tayo lang ang nakakaalam. Kahit si Fuzheng, hindi dapat malaman. Bakit? Takot ka kay Fuzheng? Hindi epektibo sa akin ang pang-asar, pero payag ako. Una, kung magkakaroon ng damdamin, hindi ako mananagot, dahil ako ay... Iyon. Bihira ba? Hindi ba ganoon din ang tito mo? Saan ang galing ang chismis na yan? Wala siyang kahit anong babae sa paligid. Lalaki siya. Imposibleng walang pangangailangan. Busog na ako sa pagkain, aalis na ako. Eka, sakto, samahan mo ako sa party ng jeans. Sakto, para ma-stimulate natin si Fusheng. Ginonggu. Sino ito? Kasama ko, at siya rin ang aking nobya. Niloloko mo ako, wala naman si Fuzheng dito. Huwag kang mag-alala, par, ang balita mo ay agad. Makakarating sa kanya. Xiaoli. Anong nangyari? Pinapunta ako ni Wenrong sa isang blind date. Mukhang bagay naman. Bagay saan? 7 taon siyang mas matanda sa'yo. Sabihin mo sa kanyang hindi pwede. Sige, ako na ang magsasabi pa. Pero gusto ko talaga siya. Gwapo siya at maganda ang pamilya niya. Sabi nila, mas makapangyarihan pa kaysa sa pamilya Qin. Lily, hindi ba't nakagaling mo lang sa graduation trip? Kasama ang gusto mong lalaki. Paano ka naging dalawang temer? Hiwalay na kami. At ngayon, naiisip ko na. Dapat akong magpakasal sa isang taong makakatulong sa pamilya Wen. Ganun lang. Para mamanahin ko ang yaman ng mga Wen. Gusto mo magpanggap? Tingnan natin kung sino ang mas magaling. Nandiyan si Chairman Wang, puntahan natin para batiin. Ate, lalapit na ako para kumilala ng mga tao. Sage. Mauna na kami. Wenli, ang yaman ng pamilya Wen at Liu. Akin lahat yan. Bakit ka nakikipag-agawan sa akin nang walang pakundangan? Girl, sabi nila laging bottom 1 ang ranking mo. Illegal ba iyon? Sabi nila, kung ikukumpara sa ate mo, parang wala kang silbi. Huwag kang mag-alala, hindi magtatagal at sasabihin nila na mas walang silbi pa ang ate ko kaysa sa akin. Wenli, Fusheng. Hindi ka ba dapat tupunta sa party ngayong gabi? kailangan ba kitang i-update kung pupunta ako o hindi? Anong kinain mo? Ang tindi ng dating ng mga salita mo. Sumama ka sa akin pauwi. Ayoko. Sasama ako sa kanya. E di iwan ko muna ang aking nobya. Magkita na lang tayo mamayang gabi. Tara na.
Tatlo. Wenli, Alam kong hindi ka makakatiis. Ano ng problema, Tito? wala. Mag-ingat ka sa daan. Ano? Natakot ka sa tito mo? Kung ganun, kanselahin na lang natin ang partnership. Anong kanselahin? Hindi ka pala marunong tumupad sa usapan? Talagang magkamag-anak kayo. Katulad mo ang tito mo. Matapang magsalita. Sage, kung hindi ka takot, hindi rin ako urong. Matandang lalaki, magtiis ka. Kita tayo bukas, nobya. Wenli. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Alam ko. Nag-aasawa ako. Labing-walong ka palang nag-aasawa ka na? Responsibilidad mo ba to? Kung ayaw mo pakasal sa akin, huwag mo na akong pakialaman. Kapag pumayag ka, hindi na ako mag-aasawa ulit. Maganda siguro yan eh. Dalhin mo siya sa akin kapag may oras. Fuzeng, ang tanda mo na talaga. Inom. Ano? Kayong dalawa, gusto nyo bang magpakalasing para makalimutan ang problema? Ang dami mong iniinom, ang asawa kong hinahanap, pamangkin niya. Siya, hinahabol ako. Alam mo pala, bakit ka pa nag-asawa? Ang kulit kasi sa bahay, si Wenli ang panakit. Okay lang, pero lumaki na si Wenli. Bagay talaga sa gusto ko. Tito mo. Kahit sino pwede, pero si Wenli hindi. Huwag, usap tayo ng maayos. Fusheng, itinuturing mo ba talagang pamangkin si Wenli? Wala akong ibang intensyon. Ano nang pakialam mo? Akala ko, kung gusto mo siya, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung hindi, hindi ko ibibigay. Sa susunod, tawagin mo na akong tito. Hoy, lasing si Fusheng, sunduin mo na siya. Kung wala kang oras, ipapasundo ko na lang siya. Fuzeng. Wenli, hatid mo ko. Ano nang iniisip mo? Hindi siya para sa'yo.
umalis ka. Hatid kita. Nakita mo, nagkakagustuhan sila, alam ko. Hindi mo ba nakikita? Tinutulungan ko sila. Kapag kinasal sila, upo ako sa harapan. Ang galing mo, halika, hatid kita. Umuwi ka na. Pupunasan ko yung mukha mo. Kung hindi mo ako papayagang punasan ang mukha mo, hindi ako aalis. Talagang ang lalaki kapag lasing ang galing. Tapos na. Fusing. Good night. Bagamat kinainisan ko rin si Wenrong. Pero tama ang isang sinabi niya. Dapat nga akong dumalaw kay Lolo. Naku, bakit ka na parito, at? Dumadalaw ako kay Lolo. Si Xiaoli ba yan? Lolo, Xiaoli. Lolo, Anong nangyari? Inapi ka ba ng mga wen? wala po, Lolo. Pasensya na po. Sa nakaraang buhay, ako ang pumatay sa inyo at kay nanay. Masyadong malaki ang binili kong damit para sa inyo. Walang anuman, nak. Kasya sa kin yan. Tara, tumayo ka na. Lolo, dalhin ko kayo sa ospital para magpatingin. Okay lang ako, nak. Hindi na kailangan. Kailangan po. Noong nakaraan, bigla na lang kayong namatay sa sakit. Hindi man lang ako nakapagpaalam. Sa buhay na to, dapat mabuhay ng mahaba si Lolo. Doktor, kamusta po ang kalagayan ng lolo ko? Stress ang dahilan. Nawawalan ng gana kumain dahil sa problema. Magpa-confine muna ng ilang araw para sa vitamins. Pag-uwi nyo, dapat alagaan ng mabuti ang katawan. Balak ko sanang ipaimbestiga kay lolo ang pagkamatay ni nanay sa panganganak. Mukhang kailangan kong humanap ng ibang tutulong. Lily, lumabas na ang resulta ng exam, umuwi ka na. Hayo, sino bang may 0 na score sa exam? Nakakahiya ka. Lily, gustong-gusto malaman ni Papa ang resulta mo. Kinuha ko ang exam permit mo at tiningnan ko. Akala ko ba? Wenli, sa aso mo ba binabasa ang mga libro mo? Ewan ko po. Sinagutan ko naman lahat. Sige na,
Hindi naman importante ang score. Gastusan na lang. Papag-aralin sa ibang bansa. Aral? Anong aal? Paasakin, hindi na kailangan. Mula ngayon, ikaw na ang bahala sa kumpanya, ate. Ikaw, dito ka na lang, tamad. Papa, huwag naman ganyan ang sabihin kay Bunso. Ayaw ko sa kumpanya mo. Ayaw ko. Ayaw mo? Lumabas ka. Layas. Pakiusap, huwag niyo siyang bigyan ng pera. Kung sino ang magbibigay, ipapablock ko ang card niyo. Fusing. Narito ako. Fusing. Narito ako. Gutom na ako. Bakit ka pinalayas ni Wenrong? Sabi niya, tamad daw ako at pinalayas ako. Fusing. Ngayon ko lang nalaman, wala talaga akong tahanan. Meron kang tahanan. Saan? Dito ang tahanan mo. Eh. Tito mo ako. Gusto kong maging asawa mo. Kain na tayo. Nasaan ang tiyuhin at ya? Tatawagin mong lolo at lola. Mamaya, tatawagin mo ng nanay at tatay. May trabaho sa kumpanya, aalis muna ako. Umiwas na naman sa akin. CJ, Pagkatapos kumain, ipaghugas mo na lang sa katulong. Malapit na regla mo, huwag kang hahawak ng malamig na tubig. Fusing, alam mo ba, boyfriend lang. Ang nag-aalala sa regla ng babae. Nagkukunwaring bingi at pipi. Saan ka pupunta? Sa Wen Corporation. Presidente Fu, bakit ka nandito? Parang hindi mo alam ang usapan natin. Anong karapatan mong pinalaya si Wenli? Ang pamilya Wen, hindi sa'yo. Hindi rin kay Duing at Wen Wan. Kay Wenli ito. Naku, pero si Wenli, 0 ang score. Sa college entrance exam. Kailan pa naging 0 ang score sa exam? May zero score protection policy sa Kyoto. Top 10 lang ang may protection policy. Pero imposibleng top 10 si Wenli. Kung ikaw, nakapag-cheat ka habang kasal. Bakit siya hindi makakapasok sa top 10? Presidente Fu, ito ay personal na usapin ng pamilya namin. Personal. Kapag nag-withdraw ako ng investment, babagsak ang Wen Corporation. Hindi si Wenli ang tamad, ikaw. Tandaan mo. Kay Wenli kayo umaasa para mabuhay, dapat kayo ang umalis. Ikaw. Tito, hindi ka muna inom ng tsa. Kailan pa ako naging tito mo? Ako,
Magulang po ba kayo ni Wenli? Ako po ang diyan ng admissions ng A University. Tingnan mo kung interesado si Wenli na pumasok sa eskwela natin. Sige, pag-iisipan ko ng mabuti. Woo, ang galing pala ni Wenli sa exam. Engan. Alamin mo kung maganda ang mga eskwelang ito. Sage. Pa, Wenyuan, bilis, tingnan mo. Hindi pala zero ang score ni Wenli sa college entrance exam. 723 points. Ay, ang galing. Pangatlo sa Peking University. Ang galing. Bilisan mo. Sabihin mo sa nanay mo na i-unfreeze na ang bank card niya. Hayaan mo siyang gumastos ng gusto niya. Ay, ang ganda. Mukhang sa kanya na mapupunta ang kumpanya sa hinaharap. Pa, totoo bang 723 points ang nakuha ni Bunso? Baka nagkamali ang system. Paano magkakamali? Galing ito kay Boss Fu. Tama ito. Pa, may gagawin pa ako. Alis muna ako. Sage. Tagay. Xiaoli, ang galing mo talaga. Pangatlo ka pala sa Peking. Anong eskwela ang balak mong pasukan? Peking University ba? Management ang course. Ang ganda. Magkakasama pa rin tayo sa college. Baozu. MM. Totoong fruit wine ba itong alak na ito? Parang nahihilo ako. Siyempre naman, sasaktan ba kita? Binigyan pa ng hard liquor bilang fruit wine. Ang galing nila. Lin Baoshu. Gising. Mel Model. Nahuli kita. Saan ka pupunta? Sino ang nagpayo sa iyong uminom? Kilala kita. Ikaw ang top performer ng bar na ito. Sumama ka sa akin sa bahay. Hindi nagkamali ako ng tingin. Hindi ikaw ang top performer. Ikaw ay... ang magiging asawa ko sa hinaharap. Wala akong narinig. Bais yan. Bayaran mo ang bill. Mukhang hindi lang si Gulianming. Ako magiging tagapagpagyo ng pag-ibig niyo daw. Ako rin ang magiging bantay ng pag-ibig ninyo, boss. Sa akin na ang bayad. Matapang na alak. Sa wakas, nagising ka na rin at gusto mo nang dalhin ang nobya mo dito sa bahay. Hindi siya nobya. Si Wenli yan. Ginamit mo na naman si Xiaoli bilang dahilan. Mukhang kailangan ko nang magplano. Pa sa kasal ni Furheng. Fuzeng. Gusto kong matulong kasama mo ngayong gabi. Masakit. Pwede bang sa kwarto mo na lang ako matulog? Hindi pwede. Aray, 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 aray. Ako na lang sa kama, hindi ikaw sa kama, ako sa sofa. CJ, karga mo ako. Fuzeng.
Hindi to kwarto ko ah. Ang hina mo naman, bakit agad-agad kang nakatulog kagabi? Dapat hinagkan mo siya nung lasing ka pa. Magandang umaga. Kung gising ka na, bumalik ka na sa kwarto mo. Oh. Bakit hindi ka nagsusuot ng pambahay? Malaki ka na. Pwede ka nang magkaroon ng nobyo-nobya. Pero huwag sa akin. Matandang lalaki, ano ba talaga ang gusto mo para pumayag ka? Ate, tingnan mo yung balita. Sinasabi doon na peke ang iyong marka. I recheck ang papel. Siyempre naman, hindi makapagpigil ang mabuting ate ko. I-recheck ang papel. Ano ang gagawin natin? Hindi naman ako ng daya, hindi ko rin alam. Bakit ang taas na nakuha kong marka? Huwag kang matakot. Samahan kita sa pag-recheck ng papel para mabigyan ka ng katarungan. Esan, Estudyante Wendy, itanong ko lang, ang iyong marka sa college entrance exam. Nakuha ba yan sa pandaraya? Narinig namin na mula first year hanggang third year. Laging huli ang iyong ranggo. Bakit bigla kang nakuha ng 723 sa college entrance exam? ang laki ng usaping ito. Kung peke talaga ang marka ko, baka habang buhay na ako. Hindi makakatira sa Kyoto. Hindi namin sasagutin ang mga tanong na yan. Kung nandaya talaga ang kapatid ko, sanay. Patawarin ninyo siya dahil bata pa siya at hindi pa masyadong nakakaintindi. Humihingi rin ako ng paumanhin sa ngalan niya sa lahat ng mga exam takers. Ang bait talaga ni Ate Wen sa kanyang kapatid. Totoo yan. Mali naman talaga si Wenli. Ang ganda naman ng kapatid niya. Sobrang protective talaga. Evie, ganda? Kahit mukhang nagtatanggol si Wenuan para sa akin. Sa totoo lang, pinapalabas niyang may dayaan talaga ako. Sayang, nung nakaraan, hindi ko nakita ang tunay niyang hangarin. Napakagaling niyang magtago ng motibo. Ate, secret ang mga score sa college entrance exam. Pamilya lang ang nakakaalam. Sino ang magre-report sa akin? Si Mama, si Papa, at ikaw, ate, siguradong hindi kayo magre-report. Huwag kang mag-alala. Hindi kami mag-report. Pangarap ko talaga, ate, na mas mataas pa ang makuha mong score. Huwag kang mag-alala. Mahalaga, nalinawan na. Esan, Principal. Nandito na ang kapatid ko. Pwede na tayong magsimula sa pagsusuri. Sandali pa. May isa pang importanteng tao ang dating. Simulan na natin. Magsisimula na ang formal na pagsusuri. Siguraduhin ninyong tama at totoo ang lahat ng record. talaga nga, kapag may problema ako, nandyan siya palagi. Pwede akong sumailalim sa pagsusuri, pero hindi ako papayag sa paninirang puri. Kung mapatunayang wala akong dayaan, hihingi kami ng paglilinaw at pag-apologize sa lahat ng media. CJ, Ito ang test paper ni Wendy sa college entrance exam. Ngayon, susuriin namin ito ng manual dito mismo. Pitungdaan at 26 points. Ang exam ay sinusuri ng makina. Kaya mas strikto ang score ni Wenli. Hindi bababa dito, posible pang mas mataas. Paano nangyari yon? Wala talaga siyang dayaan. nakakagulat ate. Kung na-accuse ako ng pandaraya, wala na ang kinabukasan ko. Buti na lang naayos. Ang galing mo talaga, Lily. Hindi ako nagpapasakay ng hindi ko kakilala sa kotse ko.
di sumama ka muna kay Uncle Pauwi. Magta-taxi na lang ako. Huwag mo akong tawaging uncle. Hindi ako uncle mo. Anong course ang kukunin mo? Management. Kung ayaw mo sa management, bakit yun ang kukunin mo? Dahil ayaw ko nang tumakas. Parehong ang Gwen at Lee families. Kayang-kaya kong buhatin. Makakasabay kita. At magiging karapat-dapat na babae para sa'yo. Para sa akin, management ang pinakabagay. Parang totoong nag-mature na si Wenli. Fuzeng. Pwede bang bigyan mo ako ng pagkakataong ligawan ka? Wenli, ilang beses ko bang dapat ulitin? Masaya bang ligawan ang sarili mong uncle? Hindi ito biro. Seryoso ako. Naplano ko na lahat. Pagka-graduate ko sa college, 22 na ako. Pwede na tayong magpakasal. Pagkatapos, magkakaroon tayo ng anak. Hindi makakaapekto sa pagtapos ko ng master's degree. At matutupad din ang pangarap ni Uncle Fu na magkaroon ng apo. Fuzeng. Gusto kitang pakasalan. Hindi ito bigla ang desisyon. Wenli, alam kong nabasa mo na ang balita. Mas magaling ako sa kanya. Bigyan mo ako ng 2 taon. Kung pagkatapos ng 2 taon, ayaw mo pa rin sa akin, magi-give up na ako. Baka nga hindi pa umabot ng 2 taon, sumuko na ako. CJ. Pero pagkatapos ng 2 taon, tiyuhin at pamangkin na lang tayo. Sa loob ng 2 taon, hindi mo ako dapat tawaging pamangkin. At hindi mo rin sasabihing tiyuhin kita. Pinky promise. Sinungaling aso. Pinky promise 100 taon, bawal magbago kung magbago. Aso si Fuzeng. Fuzeng, bakit mo siya pinagbigyan? Ano ba ang hinahanap mo? Nagkasundo na, bawal nang umatras. CJ. Umuwi na si Lily. Nasaan ang kapatid mo? Bakit hindi kayo sabay umuwi? Si Tito ang naghatid sa akin, si ate nagtaksi na lang. Siguro malapit na siyang dumating. Kung walang dayaan sa grades, mag-enroll ka na. Management sa Beijing University. Tingnan mo, hayaan mo ang bata na mamili ng gusto niyang kurso. Ano bang pakialam mo? Kung hahayaan mo siya, pipili lang siya ng walang kwentang kurso. Management na lang, para hindi ka mapahiya. Sige, bigyan mo ako ng 20 milyon. Susundin kita. Sage. Heto. Lily, anak, bakit ka ganyan? Kahit anong aralin, pareho lang. Kung gusto ni Papa na management ang kunin ko, hihingi ako ng mas malaking allowance. Basta sumunod ka. Pera lang yan. Papa, bakit naman hindi sumunod si Bunso? Sumusunod naman siya. Nga pala, pinapapili ko na si Wenli na management sa Beijing University. Pagkatapos niyang mag-aral, ipapamahala mo sa kanya ang kumpanya. CJ, susundin ko ang gusto mo, Papa. Matandang lalaki, ang ilong mo mas mahaba pa sa Great Wall, makita ka lang. Kailangan pa ba talaga akong sumakay ng eroplano? Halatang halata namang gusto mo ako, pero nagpapakakul ka pa rin. Parang wala lang sa'yo. Tignan mo kung paano kita susuyuin. Mukhang kailangan kong pumunta sa City bukas. Kung totoo ngang may kinalaman ang mahirap na panganganak ng nanay ko.
Sa mag-ina na iyon. Hindi ko sila palalampasin. Xiaoli, saan ka pupunta? Ate, bakit hindi ka man lang kumatok bago pumasok? Naririnig ko kasing maingay sa kwarto mo. Baka may nangyari sa'yo, kaya diretso na akong pumasok. Saan ka ba talaga pupunta? May online boyfriend ako, pupuntahan ko siya. Hindi ba kayo ni Gulianming? Masyado na siyang matanda para sa akin, hiniwalayan ko na siya. Ayos, malaki na pala ang Lily natin, nagjojowa na. Sino ba yon? May tattoo shop siya, ang astig niya. Ate, huwag mo sasabihin kay Papa, ha? Babalik din ako pagkalipas ng ilang araw. Sige, matanda ka na, mag-ingat ka at alagaan mo ang sarili mo. Mag-ingat ka. Ek, Ay naku, wala namang dapat ikahiyat yan. Ang mga kabataan ngayon, hindi na ganoon kakonserbatibo. Basta siguraduhin mo lang na hindi ka mabubuntis ng hindi kasal. opo, alam ko. Salamat, ate. Pupunta si Wenli sa K-City bukas para makipagkita sa online boyfriend niya. Tattoo artist yung lalaki. Sana mabuntis siya sa pag-alis niya ngayon. Kapag nasira ang reputasyon niya, tingnan natin kung paano pa siya makakasagabal sa kin. Lily. May dala-dalang maleta, saan ka pupunta? Ako. May nakausap ako, aalis kami para maglibot. CJ, mag-enjoy ka. Dito sa tatay mo. Ako na ang bahala. Salamat, ma. Sige na. Lily, ito ang espesyal na binili para sa'yo ng ate mo. Tandaan mo, dapat laging mag-ingat at protektahan ang sarili mo. Salamat, ate. Gagawin ko yon. Ma, naibigay ko na sa kanya yung gamit. Kapag ginamit niya yon, siguradong mabubuntis siya. Ituloy mo. Presidente Fu, 5 bilyon ang net profit ng grupo natin. Saglit lang, may tatawag. Hello? Hello, Gino. Umalis si Lily na may dalang maleta. Sabi nila, makikipagkita raw siya sa online boyfriend niyang may tattoo shop. May nangyari kay Wenli. Bakit mo siya hinayaan? Alam mo naman ang ugali ni Lily. Ayaw makinig, hindi ko talaga siya mapipigilan. Sana hindi siya magkaproblema. Paano kung maloko siya? Ang suwail na anak na to. Ay naku. Nasa rebellious stage na siya. Gustong makipagkita sa isang kaibigan online na may tattoo shop. Fuzong, marami kang kakilala, pwede mo ba akong tulungan na makuha ang anak kong to? Hanapin ang lokasyon ni Wenli. Ipadala agad sa akin ang lokasyon ni Wenli. Sej, alam ko na. Si Wenli ngayon ay nasa Longcheng Ali sa K-City. Kanselahin ang meeting, mag-book ng flight. Mukhang totoo na to, no? Sa harap mabait, pero sa likod. Gusto nilang makita akong buntis. Ate, nakita ko na siya, mahal kong ate. Isipin mo na lang na ako'y isang tangang hindi mapagkakatiwalaan. Ano to? Hindi ako nag-order ng room service. Bakit ka basta pumasok? Fuzeng, bakit ka nandito? Fuzeng, pakinggan mo ako. Matanda ka na, hindi ka ba nag-isip? Hindi
Hindi ganoon ang nangyari. Ano ba talaga? Ganito ka pa rin, maglinis ka na niyan. Hindi yan totoo, temporary totoo lang yan. Nabubura ng tubig. Temporary totoo lang, no? Ito. Laro lang din ba to? Kung ang sagot ko, maniniwala ka ba? Wenli, matanda ka na, hindi kita pipigilan magmahal. Karapatan mo yan, pero bago mo gawin yan. Hindi ba pwedeng pumili ka ng maayos? Kahit sino na lang ba? Mali ang intindi mo, ang mga to ay. Magkita ka, sumama ka sa akin. Hindi ako aalis. Fuzeng, dapat alam mo na. Hindi totoong mabait sa akin ang stepmother at stepsister ko. Nandito ako para mag-ipon ng ebidensya. Ilantad ang tunay nilang mukha. Kaya wala talagang online boyfriend. Ginawa ko lang lahat yon para lokohin sila. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ano? Sabi ko, bakit hindi mo sinabi sa akin na inapi ka? Tutulungan kitang ayusin ang iyong stepmother at stepsister. Wag na. Fuzeng. Mula pagkabata, ang dami mo nang natulong sa akin. Hindi ako pwedeng umasa sa iyo sa lahat ng bagay. Kapag talagang may problema na ako at kailangan kita, saka kita hihinga ng tulong. Sige ba? CJ, At, kahit gagamitin ko yon sa iyo, ikaw suntukin mo ako. Kahit patayin mo ako, hindi magbabago ang puso ko. huwag ka nang magsasabi ng ganyang kalokohan. Mananatili ako para samahan ka, hintayin kitang matapos ang mga gawain mo. At sasama ko sa iyo, Tari. Ayos, magkatabi tayo matulog mamayang gabi, ako sa sofa. Hindi pwede. Kung hindi ka papayag, mamayang gabi tatawag ako. Di ba, friend? Ako na sa sofa. CJ. Fuzeng, ito ang bagong damit na binili ko para sa iyo. Dapat mong palitan ang style mo, subukan mong isuot. CJ, kamusta? Malinaw na couple outfit to pinagtatakpan ko. Hindi kaya niya nahalata. Kasi yung pangalawa, half price lang, pareho tayo ng suot. Sana okay lang sa iyo. Okay lang. Mukhang magsisimula ng tanggapin ako ni Fuzeng. Nasa bahay si Liang Mi ngayon, 7 Longcheng Ali. Kuripot, noong huli nakita ko na lahat. Ngayon naman, sobrang takip. Darating ang araw na ikaw ang magmamakaawa na tingnan kita. Gising ka na. Lalabas ako sandali. Sasamahan kita. Huwag na, hindi ba napag-usapan natin noong huli kapag kailangan kita? Sa kakatutulong sa akin. At meron ka namang real-time location ko, walang mangyayaring masama. Maaga kang umuwi. Layang. Ako si Wenli.
Anak ni Liu Muyu. Sino si Limuyu? Hindi ko kilala. Namatay siya sa panganganak sa iyo. Paano mo hindi siya kilala? Liang Mei, ang lahat ng tinatamasa mo ngayon ay kapalit ng buhay ng nanay ko. Hindi ako ang may kasalanan, napilitan lang ako. Ayaw mo namang magkulong habang buhay, di ba? Kung gusto mong magaan ang hatol, pag-isipan mo. Tumawag ka sa numerong ito. Sandali. Sasabihin ko na lahat. Sa mga nakaraang taon, tuwing gabi, pinagidili-dili ko ang mga kasalanang ginawa noon. Ilang araw bago manganak ang nanay mo. May nagbigay sa akin ng 3 milyon para maghanap ng paraan na maging patay ang sanggol sa tiyan niya. Bakit ang nanay ko ang namatay? Pek ang resulta ng prenatal check-up. Mali ang posisyon ng bata, pero hindi niya alam. Kaya, nang manganganak na siya, dapat iniligtas ang nanay. Pero mahigpit siyang humawak sa kamay ko para iligtas ka. Bakit hindi mo sinunod? Dahil sinabi niya, kung hindi kita maliligtas, gagantihan niya ako. Mahal na mahal ka talaga ng nanay mo. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa mawala ka. Ako pala ang pumatay sa nanay ko. Kung hindi dahil sa akin, buhay pa sana siya ngayon. Sino ang nagbigay ng 3 milyon? Sino? Sabihin mo. Hindi ko alam kung sino siya. Tuwing nakikita kami, nakamask at sunglasses siya. Pero naaalala ko, may maliit na nunal siya malapit sa airlobe. Nanay, ang bait mo. Nanay, para kang diwata. Nanay, pasensya na. Ako ang tanga, tinuring na ina ang kaaway. Nararapat lang na maging gulay sa nakaraang buhay. Sa mga nakaraang taon, lagi akong nagsisisi sa mga pagkakamali noon. Kung may pagkakataon akong magbayad, tumawag ka sa akin. Pwede akong maging testigo. CJ, tatawag ako sa iyo mamaya. Anong nangyari? Naapi ka ba? Sa susunod, ako na ang sasama sa'yo. Wala. Alam ko lang ang ilang mga bagay ang lungkot. Fuzheng, kung magkakaroon tayo ng anak balang araw, samahan mo ako sa delivery room, okay ba? Salamat sa iyo sa patuloy mong pagsama sa akin. Bukas, uuwi na tayong magkasama. Uwi na tayo. Hinto. Mukhang wala ka talagang takot sa batas, ako. Naglakas loob ka pang makipag-online dating. Tanong ko sa'yo, nangyari na ba sa'yo at sa lalaking yon? Anong lalaki? Wala akong online dating. Nagsisinungaling ka pa, sinabi na sa akin ng ate mo. Lily, natatakot lang ako na may mangyari sa'yo. Kaya ko sinabi kay Papa. Papa, malaki na si Lily. Kaya na niyang magdesisyon sa mga ganyang bagay. Magdesisyon? Anong kaya niyang magdesisyon? Tingnan mo ang kanyang. Walang takot sa batas na ugali, kayong lahat ang nagpalala. Bata pa, hindi maganda ang pinag-aaralan. Kung mabuntis siya, sisira ang buong buhay niya. Karapat-dapat. May kasalanan si Lily. Bakit mo sinaktan si Nuan-Nuan? Nga, Papa, para rin sa akin ang ginawa ng ate. Nag-tour lang ako sa G City, pinagbawalan pa nga ako ni ate. Pinayuhan pa ako na mag-ingat sa pag-iwas sa pagbubuntis. Ikaw. Ano? Pag-iwas sa pagbubuntis? Walang utang na loob na anak.
Hindi, Papa. Wala ka bang pagkaate? Gaano na ba kalaki ang kapatid mo? Pinapagawa mo sa kanya ang ganyan? Sa tingin ko, ikaw talaga ang natatakot na hindi siya matuto ng mabuti. Anong sinasabi mo? Mabuti naman ang intensyon ni Nuan. Nga, Papa, gustong-gusto niyang makipagkita sa online friend. Hindi ko siya mapigilan. Kaya pinayuhan ko na lang siya. Papa, kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Nauto siya hanggang sa magpatato. Yung lalaki. Anong klaseng tao yon? Hubarin mo ang jacket. Hubarin mo. Wala akong tatoo. Kapatid, may tatago mo yan ng pasamantala, pero hindi habang buhay. Aakyat na ako. Papa, tingnan mo. Paano ito nangyari? Ate, sinabi ko na wala akong tatoo. Bakit mo pinipilit na may tatoo ako? Papa, nagtour lang talaga ako sa B-City. Bumili pa ako ng gamot para sa'yo. Wala akong online na relasyon. At hindi rin ako nakipagkita sa lalaki. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo ang tiyuhin ko. Kasama ko siya palagi. Anong nangyari? Wenli, ikaw mismo ang nagsabi sa akin. Malamang hindi alam ni Nuan ang nangyari. Kasalanan ko. Ako ang nagakala na nakipagkita si Lily sa online friend. Wenli, pasensya na. Nagkamali ako. Bukas, ililipat ko sa account mo ang 5 milyon. Bumili ka ng ilang damit. Salamat pa. Kalokohan. Ate, kasalanan ko. Ako ang may kasalanan. Huwag mong sasabihin kay Papa na nakipagkita ako sa online boyfriend ko. Papatayin niya ako. Buti na lang at nandyan ka. Nakita ko yung gamot na binili mo kay Papa. Kaya nakalusot ako. Bitawan mo. Ate, galit ka ba? Hindi naman. Masakit lang ang katawan niya kasi sinampal siya ni Papa. Masama lang ang pakiramdam niya. Basta okay ka. Lily, sabihin mo sa akin. Ikaw at yung binata. Nag-sets ba kayo? Gumamit naman ako ng proteksyon. Yung binigay sa akin ni ate. Walang mangyayari. Ma, ate, hindi niyo ba ako pagagalitan? Lily, ang galing mong mag-ingat. Bakit kita pagagalitan? Ed, matanda ka na. Normal lang yan. Mag-empake ka na. Ayos. Salamat, ate. Aalis na ako. Sage. Wenli, tanga pa rin talaga. Hindi siya dapat tatakutan. Dahil sa kanya, nasampal ako ni Papa. Hindi ko siya palalampasin. Huwag kang mag-alala. Kapag nabuntis siya, hindi siya tatanggapin ng Beijing University. Mga estudyanteng ganyan ang ugali. Kahit nakapasa sa sikat na universidad, mananatili pa rin siyang hakbang mo para umangat. Kung gusto niyo akong mabuntis, susunod ako sa plano niyo. Ipakita ko sa inyo. Malapit na ang pasukan. Ang progreso sa paghabol kay Fuzeng. Parang kulang pa. Ano na problema? Fuzeng, malapit na ang pasukan. Pwede bang hatiran mo ako? Ipapahatid kita bukas. May gagawin ako. Pero mabigat ang maleta ko. Hindi ko kayang buhatin. Tulungan mo ako. Bukas na lang, depende sa sitwasyon. Maaga kang matulog. Huwag kang magmadali. Matigas ang ulo ng lalaki, pero palaban ang babae. Magtatagumpay din ako. Sinabing huwag mo akong ihatid, talagang hindi mo ako inihatid. Napakasamang matandang lalaki. MS Wen, sandali lang. Ipaparko muna ang kotse. Hindi na, tito. Kaya ko naman. Umuwi na po kayo. Ayos lang. Inutos na ng binata. Kailangan talaga kitang ihatid hanggang doon. Hintayin mo ako. Pagkaparko ng kotse, babalik agad ako. Bagong estudyante, kailangan mo ba ng tulong sa maleta mo? Anong kurso mo? Hindi na, salamat. Ihahatid kita. Malaki kasi ang Beijing University. Kung ikaw lang, maliligaw ka. Talagang hindi na, salamat. Huwag kang mahiya.
Hindi na may maghahatid sa kanya. Fuzheng, alam kong darating ka.